at binago siya sa isang higanteng halimaw. Nanginig si Wendelin sa takot nang makita ang kanyang kapatid na nasa loob ng katawan ng higanteng halimaw. Sinabihan siya ni Brandt na gamitin ang kanyang holy magic upang agad na talunin ito, ngunit hindi makagalaw si Wendelin sa takot. Pinotektahan siya ni Elise mula sa isang malakas na suntok ng halimaw at sinubukan niyang purgahin ito gamit ang kanyang magic, ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pag-struggle, nagising si Wendelin sa katotohanan at sumuporta kay Elise. Isip niya na wala ng paraan upang mailigtas ang kanyang kapatid, kaya't nagdesisyon siyang pakawalan ito ng mapayapa. Gumamit siya ng holy magic at pinalakas ang kanilang purification spell upang talunin ang higanteng undead na halimaw. Isang maliwanag na liwanag ang nag-disintegrate sa halimaw, at ang central capsule na kinalalagyan ni Kurt ay tumilapon at sumabog sa malayo. Nahulog ang Flute of Menace, ngunit lumipad ang malisyosong kaluluwa ni Kurt patungong kabisera upang hanapin ang taong naglinlang sa kanya. Samantala, si Rocker ay nagdaos ng isang kasiyahan. Iniisip na napatay na ni Kurt si Wendelin at makukuha na niya ang kontrol sa mga undeveloped land. Pinuri siya ng kanyang mga kaalyado sa kanyang mahusay na plano. Ngunit sinabi ni Rocker na hindi pa nila lubos na mapagkakatiwalaan si Kurt dahil isa lamang siyang country idiot. Biglang nabasag ang bintana ng silid, at pumasok ang malisyosong espiritu ni Kurt upang maghayganti kay Rocker. Kinabukasan, nagtungo si Wendelin sa kabisera at nakipagkita kay Rod Erich sa labas ng pinangyarihan ng krimen. Nalaman niyang naganap ang isang massacre noong nakaraang gabi, pinatay ni Kurt ang lahat ng mga bisita sa party ni Rocker, kasama ang 12 nobles at ang kanilang buong pamilya. Ang mga pari mula sa simbahan ay napurga na ang kaluluwa ni Kurt, ngunit kumalat na ang balita. Sinabi ni Rod Erich kay Wendelin na alam na ng lahat ang mga kasalanan ni Kurt, kaya't hindi na nila maaaring payagan na manatili si Amelie at ang kanyang mga anak sa kabisera. Mapanganib para sa kanila dahil kapupulian sila ng mga tao bilang pamilya ng isang kriminal, at hindi na magiging posible ang mapayapang buhay na nais ni Wendelin para sa kanila. Napagtatto ni Wendelin na kailangan niyang hanapan ng bagong tirahan ang kanyang hipag, ngunit masama ang loob niya na hindi niya magawa ang higit pa para kay Amelie. Kalaunan, nakipagkita si Wendelin kay Armstrong at Brandt, at sinabi niyang pansamantalang tutulungan ni Herman si Amelie at ang kanyang mga anak. Sinabi ni Wendelin na ang sitwasyong ito ay bunga ng mga makasariling desisyon ng mga nobles na ginagamit ang ibang tao bilang mga pyesa sa kanilang laro, habang sila'y nagtatago sa mga anino. Sinumpa ni Wendelin si Rocker pati na ang mga nobles sa panig ng hari, sinabing lahat sila ay mga traidor. Sinabi ni Brandt na tignan ni Wendelin ang kanyang sarili sa salamin at sabihin niya sa kanyang sarili dahil isa rin siyang noble. Nasaktan si Wendelin sa mga salitang ito, at siya ay kinain ng kanyang konsensya sa loob ng ilang araw. Napansin ni Elise na may bumabagabag sa kanya, kaya't kinausap niya ito at pinatahan, sinasabing wala siyang kasalanan. Ang mga salita ni Elise ay nagpago ng loob ni Wendelin, at nagdesisyon siyang hindi magiging katulad ng ibang nobles. Nangako siyang magiging mabuting noble na aalagaan ang kanyang mga tao. Sinabi ni Elise na palaging pinipilit ni Wendelin ang sarili upang abutin ang imposible, ngunit palagi sinundan ng kanyang mga kaibigan upang suportahan siya. Di nagtagal, pumunta si Wendelin sa hari matapos ang lahat ng naayos sa bahay. Pinuri siya ng hari sa mabilis niyang pagkilos upang ayusin ang kaguluhan sa kanyang teritoryo at iginawad sa kanya ang lupain iyon. Dahil malaki ang trabaho sa pagdevelop ng lahat ng lupa, inalok ng hari si Wendelin ng karagdagang gantimpala at tinanong kung may nais pa siya. Hindi nagdalawang isip si Wendelin at tinanggap ang alok ng hari. Sinabi niya na sa aksidenteng naganap kung saan namatay si Rocker at ang mga kasamahan nito, 12 noble families ang nawala at bakante na ngayon ang kanilang mga titulo. Bagaman ang hari lamang ang may karapatang magbigay ng mga titulong iyon, nais ni Wendelin na bayaran siyang magbigay ng 2 titulo sa mga taong pipiliin niya bilang kapalit ng pagdevelop ng lupa. Agad na tumuto ng Prime Minister, ang General, at maging ang isang pari sa hiling ni Wendelin. Sinabi nila na bastos ang kanyang kahilingan at dapat na bawiin na ito kagad. Sinabi pa ng General na hindi karapat-dapat si Wendelin na pangalagaan ng napakalaking lupain at dapat kunin ang kalahati nito. Nagtalo ang Prime Minister na gusto lamang ng General na ibigay ang lupa sa isang tao mula sa kanyang track side. Ngunit tanging isang may mataas na kapangyarihan kung si Wendelin ang may kakayahang i-develop ito. Nagbigay din ng opinyon ng Papa, at nag-umpisa ang pagtatalo. Biglang sumali sa usapan si Duque Ailes, at lantara niyang sinusuportahan si Wendelin. Nakikita ni Wendelin na lahat ay may kanya-kanyang makasariling interes. Biglang pinatahimik ni Armstrong ang lahat at sinabi